Isang pinagpalang araw po muli sa inyong mga minamahal na mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa inyong mga kapatid. Ang inyong lingkod, si Oding Malabanan, muli bumabati sa inyo ng isang maligayang araw. At kumusta kayo? Kumusta ang ating pamumuhay? Sa loob ng mga ilang linggo o halos buwan na tayo ay nagkakaroon ng ganitong Bible study on Facebook Live. Kumusta ang bawat isa sa atin after na ating mapag-aralan yung lahat ng mga bagay na mga mahalagang paksa na ating pinag-aralan. Saan man kayo naroroon, ano man ang inyong kalagayan sa ngayon, maaaring kayo ay nasa banig ng karamdaman o kayo ay nasa pangungulila o kayo ay nagtatrabaho o ano pa man ang inyong mga gawain. Purihin ang Diyos at inyong pinagtuunan ng panahon ang pagkakataong ito na makapakinig ng kanyang pabalita, ng kanyang salita. Binabati ko ang lahat ng andito sa church ko sa Burnaby Philcon Church, kasama ng North Shore Church Plant, at ganoon din ng chat group ko sa Cafeteria Workers Group. Maraming salamat sa inyong pagsuporta na pag-share ng mga Bible studies natin sa ating mga Bible interest. At ganoon din sa bawat isa sa saan man kayo naroon, diyan sa US, sa Italy, or sa Middle East, at lalo tigit diyan sa Pilipinas. Ang inyong lingkod ay bumabati sa inyo ng isang maligayang araw o maligayang gabi sa inyong lahat. Ako'y umaasa na sa tulong at biyaya ng ating mapagmahal na Diyos, ating tatanggapin ang panibagong kaalaman at pagpapala ngayong oras na ito sa pag-aaral ng kanyang salita. Subalit bago ang lahat, tayo muna ay sumandaling yumuko sa isang panalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, sa mabanal naming makapangyarihan sa lahat. Tunay na napakabuti ninyo sa amin, Panginoon, na inyo kami muling pinagkalooban ng pagkakataon na muli ay makinig ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na inyong bubuksan ang aming puso't kaisipan upang kung magkaganon ay aming maunawaan ang aming mga pag-aaralan ngayon. Higit sa lahat ay maging bahagi ng aming buhay na kami ay sumusunod sa inyong kalooban at sa kung ano man ang inyong ipinag-uutos sa amin. Bilang aming pag-ibig din naman sa inyo na kayo ang siyang unang umibig sa amin. Maraming salamat na inyong pagpapalain ng bawat isa sa oras na ito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. So akin lang pong isi-share sa inyo ang ating screen sa ngayon. Ang may kinalaman sa ating pag-aaral ang The Message. Muli ang inyong lingkod, isa sa messengers in these last days, proclaiming the good news of salvation to the whole world. That is written in Revelation chapter 14, the three angels' message, and we will be studying also the first angel's message for today. So the message of our God to each one of us, me as your messenger, Oding Malabanan. But before we start, shall we meditate upon this song that will be given to us by Sister Sunshine and Starlight Tamparan. Nakinggan natin siya last Sabbath at I'm thinking na magpakinggan natin muli ang mensahe ng awit nila ngayong gabi. Every minute of time to rescue a sinner.
to rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason he died and arose just for me. So unworthy was I, yet he gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, yet he gave me a reason to sing. That's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like a sinner like me. Maraming salamat sa inyong awit, Starlight and Sunshine, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne for us, that he rescued us. And that message will be our inspirations as we come to the Lord in studying His words. At kung ating re-reviewin yung ating pinag-aralan, yung last topic natin, Chains of Sabbath last time, ay yung last text natin, nakita natin sa Acts 5:29. But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Ganon ang pagdedesisyon ni Pedro kasama ng kanyang mga alagad na ninanais nila na sila'y sumunod muna sa Diyos bago sa mga tao. Pinag-aralan natin yung nakalipas kung paano nabago ang araw ng kapahingahan from Sabbath to Sunday. At ganoon din naman pinatotohanan ng mga nagsisulat. At kung ating lilinawin, isang pagsasalarawan din, ito ay nakasulat din dito sa Pasyong Mahal.
kung ating titingnan sa Pasyong Mahal, ay nakasulat dito ang mga bagay na ito. Nang sabi ay, at sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, karawan ng Domingo. So yung Domingo, araw ng linggo, nagpasimula ang Diyos na maglalang, sabi doon. Ito ay binabasa tuwing mahal na araw ng ating mga kaibigan na mga kaanib ng Roman Catholic Church. Subalit, isang sipi ito na ating makikita kung paano pinatunayan nila at ganun din binabasa nila, subalit hindi nila nakikita yung buod, yung mensahe ng sulat dito. Ang sabi ay tinutuot siniyasat ng Santa Iglesiang Dilag ang sa Henesis na sulat. Anya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Tinutuo raw, siniyasat, pinag-aralan, kung ano yun nasulat sa aklat ng Henesis. At ito ay totoo, pawang tapat, talagang ang Diyos ang siyang nagpahayag nito. 6 na araw ay bago, nangyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. So 6 na araw daw, base doon sa ating pinag-aralan, ang Diyos ay lumikha nitong mundo, kung ano man yung mga naandito sa mundo. Ganon din ang lalangin itong tao, tayong tao doon sa 6 na araw. At nagtahan siya sa ikapito, nagpahinga siya sa ikapito. Ang Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. At kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado ay ipangilin. Maliwanag po ito na nakasulat sa Pasyong Mahal. So, kung inyong titingnan doon sa page 8, maliwanag doon, ang Sabado ay ipangilin. Kaya, maliwanag sa atin, mga minamahal na mga kaibigan, na samantalang ipinapangilin natin ang araw ng Sabat, ang araw ng Sabado, tayo ay pinapabanal ng Diyos kung paanong binasbasan niya ang araw na ito na napakahalaga para sa bawat sa atin na ating ipagpahinga at ating ipangilin. Isa pang sabi dito ng ating Panginoon sa Ezekiel 22 verse 26. Her priests have violated my law and profaned my holy things. They have not distinguished between the holy and unholy. Sino raw po? Inihula ni Propeta Ezekiel doon sa Ezekiel 22 verse 26 na ang mga saserdote o ang mga pare sa terminology natin ngayon na sila ay gumawa ng kalapastanganan at sila ay gumawa ng profane, yung hindi nila pinabanal. Sabi dito, they profaned my holy things. They have not distinguished between the holy and holy. Hindi sila nagbigay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. Nor they have made known the difference between the unclean and the clean. So sila raw ay hindi nagbigay ng o nagturo sa mga tao kung ano ang pagkakaiba ng malinis at hindi malinis. And they have hidden their eyes from my Sabbaths, so that I am profaned among them. Hindi raw nila o ikinubli raw nila ang araw ng Sabat sa mga tao para lang magawa nila ang kanilang kalapastanganan sa Diyos. Inihula ni Propeta Ezekiel at nagkaroon ng katuparan. Kaya nga't nasa sa atin ang pagpapasya. Kasi nasa sa atin naman kung ano ang ating desisyon, kung ano ang ating pipiliin. Katulad ng aking sinabi sa inyo noon, mga minamahal na mga kaibigan, 2 uri lamang ng tao ang daratnan ng ating Panginoon. Mga taong sumusunod sa Kanya at mga taong sumusuway. Mga taong tatanggap ng gantimpala
at mga taong tatanggap ng gantimpalo, buhay at kamatayan. Ngayon, nasa sa atin ang pagpapasya. Ako po ay nandito na nagbibigay lamang sa atin ng pabalitang ito. Base sa banal na kasulatan, dito sa Biblia, kung ano ang mga nakasulat dito. Kung kayo muli ay mayroong katanungan base sa ating pinag-aralan, magtanong lang kayo sa akin sa personal message ko, messenger, or mag-iwan kayo ng notes dito. Either sa Facebook Live o kaya sa YouTube, pwede rin kayong manood at mag-subscribe para sa mga darating na mga pagpo-post ko sa YouTube ay mabigyan kayo ng notification. O kaya naman ay kung kayo pinagpala ng ating Panginoon, sama-sama natin itong i-share sa lahat ng mga tao, sa lahat ng ating mga kaibigan, para tayo naging kabahagi ng pagdadala ng pabalitang ito sa lahat ng mga tao. Kaya nga't ang ating pag-aaralan sa ngayon, yamang ang sabi doon, itong mga taong ito, mga leader ng iglesia o ng simbahan, sila'y gumawa ng kalapastanganan sa Diyos. Hindi nagbigay ng pagkakaiba sa banal at karaniwan at hindi nila tinuturuan ang mga tao kung alin yung malinis at hindi malinis. Iyon yung ating pag-aaralan sa ngayon. May kinalaman sa batas pangkalusugan, The Laws of Health, Part 1. At ang part 2 ay sa Thursday muli. Banal, yung sa ating kautusan sa pangkalusugan. Alam niyo mga minamahal mga kaibigan na ating ang pinag-aralan, mayroong 10 utos, moral laws na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At ito ay mananatili magpakailanman. Pag ating nasusuway kahit ang isa man doon, sabi ng ating Panginoon sa pamagitan ni Santiago 2:10 ay nasasalangsang natin ang buong kautusan. Nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Kung tayo ay nagkaroon ng kasalanan, isa man lang doon, pwede pa nating ikubli sa mga tao kung ano man ang nararapat na pagkukubli na inyong gagawin. Subalit, hindi tayo makapagkukubli sa ating Panginoon. We cannot hide it from God because God, based on He is omnipotent. He is omnipresent based on His attributes. So, hindi tayo makapagkukubli sa Kanya. Bagaman masalangsang natin ang utos, minsan ay hindi kaagad nagkakaroon ng epekto sa atin na hindi tayo nakakaroon ng kaparusahan. Halimbawa, nagnakaw tayo, natakasan natin, hindi tayo nakakatanggap ng kaparusahan kaagad. Subalit, ang batas pangkalusugan, kapag ating nasuway, nandun kaagad mayroong epekto sa ating katawan. At maaaring ang epekto nito ay sakit, maaaring ang epekto nito ay kamatayan. Sa panahon sa ngayon, maraming mga iba't ibang mga sakit na nakamamatay. Ito ay maaaring ang heart disease or cancer or stroke. Ito yung sakit sa puso o cancer o kaya ay na-stroke na tayo sa pamamagitan ng marami tayong mga ipinasok sa ating katawan na kung ano mga bagay. Ito'y isa. O, sa mga killer diseases in these last days. And this time also, we have what we call COVID-19 or Coronavirus Disease 2019. Just a fast track for us today on their updates. Sa ngayon, worldwide, napakarami ng cases. 15 million, 15,084,578. Napakarami worldwide. Sa US, 4 million. Diyan sa atin sa Pilipinas, 70,764. Sa ngayon. Ang namatay, worldwide, 618,485. Isipin natin, ganoong karami. Bagaman, ito'y napakarami sa bilang, maaaring mayroon tayong mga napapanood na hindi naman lahat ay nag-contribute ay COVID,
pero napakarami pa rin na mga sakit at ganun din naman ang mga taong nangmamatay sa pamagitan nito. In USA alone, they have 144,000 deaths and 953 as of today. From the time that it started, I think that was February sa kanila or March. Yeah, ganun kabilis. Sa atin sa Pilipinas, we have 1,837 deaths. Naka-recovered na andyan 9 million and then 1 million mahigit sa US. And then sa atin ay 23,000. Out of 70,764, there were 23,281 recovered. That's good. But what is the message here for us? As we look at it, this is the pandemic crisis at this time. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon, ingatan natin ang ating kalusugan. Because health is not a matter of chance, but a matter of choice. There are lots of advices to us, protocols that we need to follow from our public health officials, from Minister of Health. Nandyan yung social distancing, nandyan yung mag-mask tayo o mag-handwash tayo, o iba't ibang mga bagay na dapat nating ingatan ang ating kalusugan, maiwasan ang bagay nito o ang COVID na ito o anong pa mga sakit sa ating katawan. It's a matter of choice for us if we will follow it. Maaring kung nakakapanood kayo ng mga news o maaring sabihin natin fake news na mga nagsasabing yung COVID na yan ay hoax yan o kaya hindi totoo yan. Pero sa atin ang pagpili. Kung ating pipiliin, nasundin sila. Pero ganun pa man, napakahalaga na ingatan natin ang ating kalusugan sapagkat ang sabi ng ating Panginoon sa pamagitan ni Apostol John sa 3 John verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health as your health spiritual is healthy also. Sa pagpapatunay. Sabi doon ay minamahal, aking ninanais na kayo ay bumuti sa inyong kalusugan. Yun yung appeal sa atin ni Apostol John. Ganun din, sinasabi niya sa inyo at sa akin na bumuti ang ating pangangatawan. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang sulat sa John 10:10, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang ating Panginoong Hesus daw ay nagpunta rito upang tayo ay magkaroon ng buhay. At ang hindi lamang buhay, kundi ang sabi doon ay magkaroon ng masaganang pamumuhay. Ito is pamagitan ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Kung kaya nga't ating titingnan doon sa sulat ni Apostol Juan, doon sa unang pabalita ng anghel. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. So yun yung pabalita ng unang anghel. Saying with a loud voice, Fear God. Ito yung pasabi niya sa bawat isa. Matakot tayo sa Diyos and give glory to Him. Magbigay kalwalhatian tayo sa Kanya. For the hour of His judgment has come. Sapagkat dumating na ang Kanyang paghatol, and worship Him that made heaven and earth. Sambahin daw natin siyang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng mga fountains of waters. So pinag-aralan natin yung paraan ng worship. Ngayon, ating pag-aaralan yung how to give glory to Him. Magbigay kalwalhatian sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God.
Maliwanag mga minamahal na mga kaibigan. Kung tayo raw man ay kumakain, kung tayo ay umiinom, at kung ano man ang ating mga ginagawa, ating ipagkakaloob ang buong kalulatian sa ating Panginoon. Kahit maramat na ating isipin, kumusta yung aking kinakain? Kumusta yung aking iniinom? Kumusta yung anuman ang aking ginagawa? Sa part 2, pag-aaralan natin kung ano-ano yung mga dapat nating kainin. Subalit sa ngayon, ating pag-aaralan yung pagbibigay kalulatian sa ating Panginoong Diyos. Na napakahalaga ito sapagkat ang sabi dito ng talata sa pagpapatuloy sa 1 Corinthians, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and who you are not your own? For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Anong sabi dito mga minamahal ng mga kaibigan? Ang ating katawan daw ang siyang templo ng banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin upang tayo gabayan sa pamumuhay sa kabanalan. At ang sabi dito, we are not our own, we are God's, because we are bought, or we were bought at a price. Binili raw tayo sa halaga. At ang halagang yun na kanyang pinagbili ay ang walang iba kundi sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, luwalhatiin ng ating katawan ang Diyos. Ganun lang po. Ang ating katawan ang magbibigay luwalhati sa Kanya. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon doon sa ating pinag-aralan dati, in Romans chapter 12, verse 1 and 2, iharap natin ang ating katawan sa Kanya bilang katampatan nating pagsamba sa Kanya. Sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya nga kung ano man yung nasa ating katawan, sabi dito, it's our own lifestyle that's killing us. Kung ano man yung ating estilo ng pamumuhay, ito ang siyang maaaring pumatay sa atin. Ang Diyos, ang sabi niya, gusto niya tayo na mamuhay sa kalusugan. Subalit kung ating papansinin, marami tayong mga pagpili na ang sabi ng ating Panginoon, if anyone, sabi na sa 1 Corinthians 3:17, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Kung atin daw gagawa ng hindi mabuti ang ating katawan o kung ano man yung ating ipinapasok sa ating katawan o ano man ang ating mga ginagawa, time will come. Maaaring sabihin natin, bakit? Nananalangin naman ako sa Diyos. Bakit ako'y nagkaroon ng ganitong sakit? Pero nandoon, dahil sa ating lifestyle, nagkaroon tayo ng sakit na yon. Kaya nga't kung ano man ang ating pinapasok sa ating katawan, maging maingat tayo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Sapagkat ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon. Kung ating gigibain ang ating katawan, sa pamagitan ng anumang bagay na pinapasok natin dito, time will come, gigibain tayo ng ating Panginoon. O kaya, nandoon, mamamatay tayo. Magkakasakit tayo. Subalit, para maiwasan yon, sundin natin ang batas pangkalusugan. Sapagkat maaring si Satanas, ang sabi nito, Satan's counterfeit. There is a plan for him to destroy our health. Kaya nga gumagawa siya ng mga iba't ibang pamamaraan o mga iba't ibang mga produkto para sirain ang ating kalusugan. And then time will come, pagkasira na ang ating kalusugan, maaaring sabihin niya natin, oh, bakit ang Diyos? O sisisihin natin ang Diyos. Nagtagumpay si Satanas. Subalit, mga minamahal na mga kaibigan, ang Panginoon ay may pasabi na sa atin. Noon pa man, nakasulat lang dito sa banal na kasulatan. Ating pag-aaralan yan. Upang kung makaganoon ay ating maingatan ng ating sarili at
ating maiwasan ang mga pakana ng kaaway. Ang gusto ng ating Panginoon, katulad ng pagkalalang niya kay Adan at kay Eva, mamuhay tayo na mayroong mabuting kalusugan at kalakasan ng pangatawan. Kaya nga't ang diet na kanyang ibinigay sa kanila noon pa man, sang-ayon sa Genesis, and God said, "Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat." Katulad ng sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva noon pa man, lahat ng mga bagay na nandoon, malaya nila makakain yung mga fruit-bearing trees. At ang sabi ng ating Panginoon, ito ay siyang magiging pagkain nila. Ganun din, magiging pagkain natin. Pero alam natin ang istorya kung paanong si Adan at si Eva ay lumagpak o sila'y nahulog sa pagkakasala. Dahil din sa pagkain, di ba? Sa pagkain. Kaya napakalaking tukso nitong pagkain. Subalit, ang ating Panginoon na mayroong pasabi sa atin, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok o tukso na hindi natin kaya. Kaya't makakaya natin ito sa pagsunod sa Kanya. Pagkatapos na sila'y magkasala, pinalis sila doon sa paraiso ng Eden. At nang dumating sa panahon ng mga patriarka, pinakamatagal na nabuhay sa lupang ito, walang iba kundi si Methuselah. Sabi doon sa Genesis 5:27, "And all the days of Methuselah were 960 and 9 years, and he died." Napakatagal, di ba? 969 years. Ito yung mga patriarka nung nabuhay sa panahon nila noon, na sila'y kumakain ng kung ano ang sinabi ng ating Panginoon ng mga herbs, mga fruit trees, mga prutas. Kaya tumagal ng gano'n ang kanilang buhay. Subalit kung ating papansinin sa panahon ni Noe, sa palibhasa, ang sanlibutan ito, ang mundong ito ay laganap ang kasamaan. Sa panahon ni Noe, binigyan siya ng instruction ng ating Panginoon na gumawa ng arka doon sa bundok. Time will come, nung time comes nang natapos na. After 120 years na ginawa nila yung ark, in that day, ang Panginoon ay nagsugo na sa pamagitan ng sugo ng ating Panginoon na ginabayan ang mga hayop na ito na pumasok doon sa arka. At ganun din naman ang sabi ng ating Panginoon, "You shall take with you 7 each of every clean animal, a male and his female." Makikita natin dito na mayroong description ang Diyos na binigay kay Noe na inyong ipapasok doon. Tigpipito o 7 pares ng malinis. 7 lalaki at 7 babae. And then, 2 each of animals that are unclean, a male and his female. Doon sa mga unclean, doon sa hindi malinis na hayop, ang sabi ng ating Panginoon ay 2 lamang ang inyong ipapasok. Ibig sabihin, doon pa lamang sa panahon ni Noe, mayroon ng description ng malinis at hindi malinis. At mayroong layunin ng Diyos kung bakit ibinigay ng Diyos na yung malilinis ay tig-7 pares. Sa dahilan pagkatapos ng baha, nandito, si Moises nangangaral sa mga tao na kayo magsipasok na doon sa arka. Subalit ang mga tao, hindi pa rin maniwala kay Noe sa loob ng panahon ng kanyang pangangaral. Mga hayop nagsipasok, subalit ang mga tao ayaw magsipasok. Kundi si Noe, ang kanyang asawa at yung kanyang 3 anak at 3 manugang. Silang 8, mga nagsisampalataya sa Diyos, pumasok sa arka. At pagkalipas noon,
Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mayroong layunin ang Diyos kung bakit yung malilinis ay tig-pipitong pares. Ang sabi ng ating Panginoon, on every beast of the earth, pagkatapos na ang arka ay naando na, makapundo na, at tapos na yung baha. Palibasa, wala pang mga puno, wala pang mga pagkain sila makukuha noon. Pinahintulutan ng Diyos. Sabi doon sa Genesis 9, 2-4, on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that move on the earth and all that fish of the sea, they are given into hand. Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs. But you shall not eat flesh with its life, that is its blood. So kung ating mapansinin, binigyan ng instruction si Noe na pwede silang kumain. Palibasay, wala pang mga herbs o wala pang mga fruits na available. Kasi katatapos pa lang ng baha. Kaya pwede silang kumain noon ng mga malilinis. Sapagkat nakatitiyak tayo, malinis lang ang kanilang kinain. Dahil kung kinain nila yung mga marurumi, ay di wala na sana ngayon ng mga marurumi. Hindi na sila nangabuhay. Pero ang layunin ng Panginoon, kaya sila ay tigpipito, ay para pahintulutan silang makakain ng mga malilinis na ito. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon, it shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood. Ito raw ay magiging pangwalang hanggang palatuntunan natin o kaya sa ating mga henerasyon, ituturo sa lahat ng mga henerasyon na huwag tayong kakain kahit ng mga taba o ganun din naman ng dugo. Bakit? Sapagkat ang sabi doon ay because this is life. Its blood is life. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kung ating titingnan doon sa pagsasalarawan, sa panahon ng mga patriarka, ang mga panahon nila, mga taon nila, maabot ng 900 plus. Pagkatapos ni Noe, pinahintulutan na sila kumain, unti-unti nang bumaba ang mga taon hanggang sa panahon sa ngayon. At sa kahit sa panahon ni David, ng kanyang sinulat, sa Aklat ng Mga Awit, ay sinabi niya na sa panahon ngayon, buhay ng tao ay maaaring 60, kung siya ay malusog maaaring 70, kung siya ay pinagpala pa ng ating Panginoon, ay humaba pa ang kanyang buhay doon. Subalit, pagkalipas ng 60 years old ngayon, talagang uugod-ugod na, mahirap na, dumarating na ang mga sakit. Pero kung ating titingnan noon, palibasa hindi sila kumakain ng mga hayop, mahaba ang kanilang buhay. Kaya't napakaganda nung tayo mamuhay ng maaaring vegetarian tayo para maging humaba pa ang ating buhay. Maingatan natin ang ating kalusugan. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon, panghuling talatang nais kong basahin sa inyo sa ngayon. If you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Ang sabi ng talata, mga minamahal na mga kaibigan, kung atin daw matamang pakikinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos at ating diringgin ang kanyang mga tinig, gagawa tayo ng mabuti sa kanyang mga paningin. Ang sabi ng ating Panginoon, ingatan natin ang kanyang mga utos at mga palatuntunan. Ang sabi doon, walang ibibigay siya ng mga karamdaman sa atin, katulad ng ibinigay niya sa mga Egyptians. Sapagkat ang Diyos ang siyang nakakaalam ng mabuti para sa atin at siyang nagpapagaling para sa atin. Mga minamahal na mga kaibigan, ang panawagan ng ating Panginoon sa ngayon. Manatili tayong malusog, manatili tayong masigla, manatili tayong sumusunod sa Kanya upang tayo'y hindi magkaroon ng sakit at karamdaman. Kung tayo ay malusog,
malaya tayong nakapagbibigay luwalhati sa Kanya, nakapagbibigay papuri sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, paanyayan niya sa atin, hali kayo, sundin niyo ako, mamuhay kayo sa mabuting kalusugan ng inyong pangangatawan. Mga minamahal na mga kaibigan, nawa ang mga talatang ito na ating pinag-aralan ay nakatulong sa inyo at sa akin upang kung magkaganon ay masunod natin ang kung ano ang ninanais ng Diyos para sa atin nang tayo ay sumusunod at namumuhay sa Kanyang kalooban. Sa Thursday muli, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na ito, ating aalamin yung mga hayop at mga isda o kung ano paman na pwede nating kainin at ating ipasok sa ating katawan. Upang kung magkaganon ay maluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos. Ang panyaya ko muli sa inyo at sa akin ay manatili tayo sa mabuting kalusugan na pinapangako ng ating Panginoon na kung tayo susunod sa Kanya, walang anumang karamdaman ang ipagkakalob niya sa bawat sa atin. Sa panahon ngayon, nandito ang pandemic, sundin din natin ang mga utos, ang mga advice ng mga public officials. Sila ginagamit din ng ating Panginoon para tayo maingatan sa ating kalusugan at hindi tayo mahawaan ng COVID-19 na ito. Manatili ang kalusugan sa inyo at sa akin. Tayo muna ay sumandaling yumuko at tayo mananalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, sa mga banal naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga katotohanan itong aming pinag-aralan sa ngayon. Naway ito ay nakatulong sa amin upang lubos kami na lumakad sang-ayon sa inyong kalooban. Matanggap namin ang mabuting kalusugan na inyong pangako sa amin upang kung magkaganon sa nagtatapos na sanlibutan ito sa inyong malapit ng pagdating, manatili kaming malakas, masigla at malusog na sumusunod sa inyo upang mahanda kami sa inyong pagdating. Patawarin kami, Panginoon, sa aming pagkukulang at pagkakasala. Patuloy na aking dalangin, managana sa aking mga kaibigan na ito na nakikinig dito sa YouTube at ganun din sa Facebook Live. Ang inyong biyaya at pagpapala ang siyang kanilang tanggapin. Lalo tigit, Panginoon, hindi lamang sa biyayang pang material ang kanilang tanggapin, kundi ganun din sa pang-spiritual na mamumuhay kami ng sumusunod sa inyo at lumalago sa kalaman. Aking dalangin, Panginoon, ang aking mga kaibigan, mga kapatiran na mayroong sakit. Patuloy naman niyo ipagkaloob sa kanila ang kagalingan at kapangyarihan ninyo sa pamagitan ng mga gamot na kanilang iniinom at ng mga nurses or doctors na gumagabay sa kanila. Na sa pamagitan nila, tanggapin nila ang kagalingan mula sa inyo. Patawarin kami, Panginoon, sa aming pagkukulang at pagkakasala. Manatili ang inyong biyaya sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagtutok sa programang ito. Manatili tayo sa biyaya ng ating Panginoon. See you next time on Thursday. God bless you all. Thank you.